ito pong DOJ ay hiniling na sa PNP na bawiin ang lisensya ng 118 na gamit na bakal ni De La Rosa, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. On who these people are. Pinakikilos ng DOJ ang PNP para kansilahin na ang firearm licenses ng underrun na si Senador Bato de la Rosa. Dapat naman talaga, mga kababayan, kansilahin na po yan. Kasi biruin nyo ha kung gaano kadami, 118 lang naman. Tapos yung nagmamay-ari ay pugante, nagtatago sa kamay ng batas. Yan ba yung sinasabi ni Jemmy Bondoc at saka ni Atty. Torion na hindi po mapanganib at hindi man lalaban? Kita nyo naman, mga kababayan, na talagang ang dami niyang armas. Ano po ngayon, ituloy pa natin. May personal na hiling din si Acting Secretary Frederick Vida sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Bilang dating PNP chief at isang kasalukuyang senador, dapat na raw sumuko sa Senator Bato dahil alam niya ang tungkulin ng mga otoridad na dati rin niyang sinumpaan. Sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Inaasahan din ng Justice Department na agaran ng ipapawalang bisa ng PNP ang firearms license ng senador na tinuturingan nilang pugante. I expect that the PNP should have done that yesterday, and I'll give a call to the PNP. Having a license to gun ownership is not a right but a privilege. Nasa 180 na baril umano ang pag-aari o nakarehistro sa pangalan ni Senator Bato ayon sa NBI. Kaya ay tinuturing si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na mapanganib. Ano po, kasi nga, mga kababayan, nasa 118 yung hawak niyang armas. Tapos may mga tao pa na naniniwala sa kanya. Iyak naman ni Vida na nasa Pilipinas pa ang senador. Bantay sarado rin daw maging ang backdoor exits ng bansa na kalimitang nagagamit ng ilang pugante para tumakas. Dagdag ng DOJ, may formal na itong request kay Atty. Jimmy Bondoc, ang isa sa mga abogado ni De La Rosa, para ihayag ang mga nalalaman nito tungkol sa kasalukuyang lokasyon ng senador. This is an opportunity for Atty. Bondoc to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant. Para lang kayo nag-aksaya ng laway dyan, kanya pa makipagtulungan niya si Jemmy Bondoc, mga kababayan. Hindi yan makikipagtulungan kasi nga, mas mahalaga sa kanila na magtago si Senator Bato at protektahan ito pong si Senator Bato. Kaya malabo, mga kababayan, na makipagtulungan yan. My position is the client lawyer privilege. Ang pinakamagandang dapat gawin ng DOJ, mga kababayan, ay kausapin yung ating mga law enforcer at yung ating mga law enforcement agency na dapat mag-focus sila sa intelligence, mga kababayan, para nang sa ganon, mahanap na yung location ni Senator Bato de la Rosa. Doesn't excuse him being an officer of the court, doesn't excuse him from cooperating, or doesn't excuse him from committing crimes. Sa isang pahayag, sinabi ni Bondoc na maging siya o si Atty. Israelito Torion walang alam sa lokasyon ni Senator Bato. Nanindigan din siya na walang ebidensya para masabing armed o dangerous ang senador. Ipinapasabpi na rin ng Justice Department ang Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP para sa inventory at ilang impormasyon tungkol sa mga barel na nakaregister at pag-aari ng Senado. Para ito ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors ng DOJ sa nangyaring putukan sa loob mismo ng Senado. Nang tanungin naman kung bakit hindi ipinasabpi na si Senator Robin Padilla. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. Our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay factual na eh. Pero kung nais daw magbigay ng formal na paliwanag ni Padilla, bukas ang ahensya sa kanya. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Tsaka dapat din talaga, mga kababayan, maimbestigahan itong si Senator Robin Hood Padilla, kasi kung titingnan talaga natin, mga kababayan, maliwanag naman Diba? Maliwanag naman na si Senator Robin Padilla yung nagsakay kay Senator Bato papalabas po ng Senado. So ibig sabihin, talagang tinulungan niya si Senator Bato de la Rosa na makatakas, mga kababayan, sa posibleng pananagutan po niya. Kaya nga ako, nagtataka ako sa mga ito
Bakit ayaw nyong imbestigahan etong si Senator Robin Hood Padilla kung siya mismo ang umamin? Diba, inamin niya mismo na sa kanya sumakay si Senator Bato, nakita dun sa CCTV footage mga kababayan at maliwanag na tinulungan niya talaga si Senator Bato para makalabas na sa kustodiya ng Senado. Diba, dun pa lang mga kababayan dapat talaga iniimbestigahan na etong si Senator Robin Hood Padilla. So ngayon ituloy pa natin yan kasi ang sabi mga kababayan ni Topacio, ito daw pong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa dapat daw po dumaan sa due process. Ibig sabihin, yung taong hindi kinikilala yung due process nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, yun ngayon mga kababayan ang humihingi ng salitang due process. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Habang hinihintay ang buong desisyon ng Korte Suprema sa TRO petition ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa ICC warrant, iisa ang tanong ng marami. Mababawi pa ba ng gobyerno si former President Rodrigo Duterte sa The Hague? Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Inilabas na ng Korte Suprema ang boto ng mga mahistrado sa TRO petition ni Senator Bato de la Rosa. Eto mga kababayan yung nagdising dissenting option at ito naman yun yung concurring opinion naman mga kababayan. Ito palang isa dissenting opinion at yun namang isa concurring opinion at isa yung absent mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo dun sa concurring opinion, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At naman sa kabila mga kababayan, 1, 2, 3, 4, 5, 5. At isa po yung nag-absent. Ano po? So ngayon ito i-play po natin. Laban sa arrest warrant ng ICC. Nang matanong namin tungkol dito, sinabi ng isa sa mga abogado ni De La Rosa na si Attorney Ferdy Topacio na dapat may naging pagdinig at representasyon ng senador bago inilabas ang warrant. Ang problema nga, Attorney Topacio, nagdesisyon na ang Korte Suprema na hindi kayo binibigyan ng TRO, hindi kayo pinagkakalooban ng TRO. Alam niyo kung nakinig lang sana kayo kay Panelo, di sana si Senator Bato de la Rosa maaga pa lang na aresto na. Ayoko na kasing mamulitika dyan Hindi naman tayo UP College of Law na lahat pinupolitika Pero just a brief rejoinder to Dean Paulo. Yung sinasabi po niyang part nga ng batas natin under the Constitution itself, but merong non-negotiable dyan. Yung Bill of Rights, yung due process na hindi lamang sa Constitution natin makikita, ngunit sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa International Declaration of Civil and Political Rights, nandun din yun ang word na due process. Mga kababayan, ito para maliwanag lang, kasi ang pinambabangga kasi po ni na Attorney Topacio at saka ni na Attorney Torion, doon po sa Republic Act 9851, which is yung sinasabi na kapag may isang Pilipino na iniimbestigahan mga kababayan sa ibang bansa at kailangang harapin yung mga kaso niya doon, dapat siyang isuko ng Philippine Authority mga kababayan doon po sa International Tribunal mga kababayan o International Court. So ngayon, kung titingnan po natin, ang ipinambabangga nila mga kababayan doon yung Bill of Rights daw, na kayo dapat daw dumaan sa due process, na kayo dapat daw bago dalhin do si Senator Bato, magkaroon daw ng arrest warrant dito galing sa Pilipinas. Paano nga magkakaroon ng arrest warrant si Bato de la Rosa kung wala nga siyang kaso dito? Kasi takot nga magkaso laban sa kanya yung mga pobre na mga kababayang Pilipino natin. At ang isa pa dito mga kababayan, kung titingnan nyo pong maigi, maliwanag naman kasi ang sinasabi ng Republic Act 9851 na dapat talagang isuko yung isang Pilipino o isurrender yung isang Pilipinong iniimbestigahan ng International Tribunal. At yun ang dapat ginagawa kay Bato de la Rosa. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan yung mga humihingi ng due process, yung mga nagbaliwala sa due process dati, yun ang humihingi ng due process ngayon. Pero kaya nga inaaresto etong si Bato de la Rosa para nga harapin niya yung kaso niya sa ibang bansa at para dumaan sa tamang proseso, sa legal na proseso. Ibig sabihin, ibinibigay kay Bato de la Rosa yung due process, hindi ipinagkakait sa kanya katulad ng ginawa nila sa mga kababayang Pilipino po natin noon na basta lang nila ipinagtutumba
Ano po, anyway, tuloy pa natin. Sagot ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Tamase, normal at legal ang pagiging lihim ng warrant proceedings para maiwasang makatakas ang akusado. I think maganda ko yung point no, na yung warrant proceeding nga po ay secret at hindi naman po represented yung partida doon sa warrant proceeding. Pero hindi po yun naiiba doon sa domestic processes natin. Sa domestic process din po natin, hindi naman po represented yung abogado eh. Sa Tama. judge at the warrant stage. At na-issue po yung warrant na hindi talaga alam nung accused dahil po kung malalaman po na accused ahead of time yung warrant, precisely magkakaroon siya ng incentive or reason na hindi na po tumalima doon sa utos ng korte na humarap siya sa trial. Sa Totoo. usapin naman ng kakayahan ng Pilipinas na maibalik pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Tamase na nakadepende ito sa ehekutibo dahil magkaiba ng batas ang ICC at ang Korte Suprema ng Pilipinas. Oh. Is it possible that if the Supreme Court decides that we are not under the jurisdiction of the ICC, mapapabalik ba dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Malabo. Well, if nagdesisyon po yung korte natin na wala po sa ICC, parang hindi ko rin po makita kung paano i-enforce ng Korte Suprema yung Tama. pagbabalik. Siguro po maaaring yung executive department natin bilang pagsunod dun sa desisyon ay mag-file ng isang request para ibalik po. Pero I think it highlights nga po yung pagkaka-unique nitong proseso na ito. Kinikilala naman natin na hindi siya normal na bahagi ng ating judicial process kasi wala pong control ang Korte Suprema sa ICC. In the same way na wala pong control yung ICC natin sa Korte Suprema. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga diskusyon kaugnay ng legalidad at proseso ng warrant proceedings sa ilalim ng international at domestic laws. Kasi mga kababayan, lagi po nating tandaan na mayroon po tayong sinusunod na Republic Act 9851 at yan po ay dapat po may enforce kay Senator Dante, kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Diba? At yan po sana ay maintindihan din ng iba natin mga kababayang Pilipino. Huwag po kayo magpapapaniwala doon sa mga katulad ni na Attorney Jamie Bondok na sinasabi nila na sa kanila na lang ibigay yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, kung pagbabasihan po natin yung mga ganyang klase ng sinasabi ni Attorney Jamie Bondok, wala po yan sa sinasabi ng saligang batas. Hindi po tayo kahit kailanman nakakita ng ganyan na yung abogado ang tumatanggap ng arrest warrant ng kanyang kliyente. Di po ba mga kababayan? Kasi ang pagkakaalam ko lang talaga, ang tinatanggap ng isang abogado ay yung subpoena ng kanyang kliyente. Pero yung arrest warrant mga kababayan, malabo po hindi. At saka take note, hindi naman talaga dapat una pa lang pinapaalam sa isang akusado mga kababayan na or sa isang tao nahuhulihin gamit yung arrest warrant niya, hindi dapat agad ipinagbibigay alam doon sa tao na yon na meron siyang arrest warrant. Kasi nga baka mamaya, tumakbo yan, tumakas at hindi tumalima doon sa kanyang arrest warrant. So para sa akin, mga kababayan, tama lang na kapag ka na-aresto si Senator Bato de la Rosa, dalhin po siya sa International Criminal Court. Kasi nga, may sinusunod po tayo na Republic Act 9851. Yun po ay hindi ko maintindihan kung bakit patuloy nilang ibinabangga yung Bill of Rights, patuloy nilang sinasabi yung due process. Kaya nga siya nagkaroon ng arrest warrant kasi dumaan sa tamang proseso at kaya nga siya iimbestigahan doon sa International Criminal Court para idaan sa due process mga kababayan. So wala akong nakikitang mali doon. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan. Ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dito sa mga topic po na ito na tinalakay po natin mga kababayan.